Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. At isa na naman viral lang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang karugtong ng viral serye na dalawang pulis sa magkaibang krimen mga ka-plastic. Sa magkaibang pangyayari na tinimbog na po ng Napolcom na si Boss Kalinisan mga ka-plastic. At tinugis na yung dalawang pulis na magkaiba ng insidente ng krimen sa naturang nangyari. Ang una nating tatalakayin dito yung patungkol dito sa nangyari dito. Si Ira Seda de la Cruz. At natuldukan na po ang paghihirap ni Ma'am Ira Seda de la Cruz dahil dito ay natugis na po ni Rafael Kalinisan itong taong ito. So panoorin natin ang kanyang sinabi during the press con na hinuli na po siya sa kanyang press briefing about dito sa ginawa niya sa asawa niya, mga ka-plastic. So, wag tayo dito. So, dito na lang. Mas mabilis. Lahat ng natin ng nangyari sa amin, mag-partner po, lalo na po sa amin dalawa, na pag-uusapan na po namin yan. Pero mali po ang pangyayari na ito, hindi na itinasira pa ng PNP. Ito po pangyayari na ito ay aking pansarili lamang na hindi po pangkalahatan ng pulis, hindi po lahat ng pulis yung ganito. Saka maraming salamat po Saan? Pagtangkilik. napatingin tuloy si Ralph Kalinisan na time full video niyan eh. Nasa na ba yun? Ito kasi kinaka-copyright ako ng lintik na ABS-CBN na to. Wait lang. Yan. Panoorin natin yung actual na sinabi dito ni Del Alimeri sa kanyang sa press conference ni Boss Kalinisan sa Napolcom. At galit na galit itong ating at napatingin nga dito si Boss Kalinisan dahil sa pananalita niya. Na para bagang nagbablog siya. Pare-pareho siguro tayong nagulat sa nakita ho natin. Nasira ko ang ating araw, napanood natin yung video. Nakita ho natin ng isang lalaking nambubugbog sa isang babae. Both of them are here. Sa ating kaliwa po ang biktima. Ang nasa kanan naman po natin yung nambugbog, who sadly is a police officer. Salta ka. Magandang araw po. Binablurred pa. Ako humingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa amin ang partner po. Lalo na po sa amin dalawa. Napag-uusapan na po yun namin yan. Pero mali po ang pangyayari na ito. Naging nakikinasira pa ng PNP. Ito po pangyayari na ito ay aking pansarili lamang na hindi po pangkalahatan na pulis. Hindi po lahat ng pulis ay ganito. Tsaka maraming salamat po sa Saan? Pagtangkilik. Maraming salamat sa pagtangkilik daw. Kasi vlogger to mga ka-plastic na muscle memory lang siguro siya. Sabi niya, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Del Alimeri TV. Isa kasi itong vlogger na kupal na to eh. Huwag kalimutan magtangkilik. Upang kalahatan na pulis, hindi po lahat ng pulis ay ganito. Tsaka maraming salamat po sa
Huwag ng kilik. Napatingin yan si Boss Kalinisan. Maraming salamat pa rin po sa mga pagsuporta pa rin po ng Suporta sa PNP at paniniwala niyo po sa Napolcom. Marami pong salamat. vlog niya. Ito pong nangyari sa amin na ito ay maging aral po na mag-control po tayo. Kami po ay dumaan lang po sa maraming problema ng aking kinakasama, kaya po nangyari sa amin to, pero wala pong justifikasyon para sabihin ko na tama po ang manakit ng babae. Humingi po ako ng patawad lalo sa mga kapulisan na nadadawit po sa issue na ito. Ano din po sa aking bahay. Then, malalampasan naman natin to. Oh, talaga. Sir Napolcom, pasensya na po. At apakadami na pong problema ng PNP. Dumamay pa po ako. At Alam niya pala yun. Pero mo, bagong ranggo pa, baba pa lang ang ranggo niya, ganyan na mga galawan niya. Parang PO1 pa lang ata siya. Diba? Isa pa lang ang kanyang guhit eh. PO1 lang yan. Baguhan pero kupal na agad na. Talagang wala na talagang ano. Kadalasan kasi yung mga baguhan pakitang gilas eh. At wag mo pa rin wag mo pa rin kalimutang mag-subscribe sa kanilang channel. Del Alimeri TV po. Pagtangkilik. hindi ko po alam, magulo na rin po ang isip ko, hindi ko po alam kung bakit ko po nagawa din yun. Dapat po kaming dalaway nagmamahalan lang at patuloy na tumitibay dun sa problema na yan, pero Bilib din ako sa'yo eh. Nagawa mo pang isuot ang uniforme na yan. Diba? Nagawa mo pang isuot matapos ang lahat-lahat. Dapat pinauhubad dyan sa'yo eh. Ang daming mas deserving pa sa'yo na nangangarap maging pulis. Na talagang ang layunin is maging public servant. At mapagmahal sa taong bayan. Hindi yung pinapower trippings ninyo yung asawa ninyo, sinasaktan ninyo, nambababae kayo at the same time. Parang tanga lang, di ba? Muntik pa nga siya magsalita na maraming salamat sa pagtanggi. Ay nako. Ito kasi yung kanyang vlog. Del Alimeri. Yan o. Ito, Del Alimeri TV. Bad boy yan. Ha? Ay na ulo? Ay na ulo. Nag-inom-inom ka na naman yata eh. Hindi na nga umiinom. Mamas boy pala ito eh. Bagong boy. Dito. Hindi, nabitin ako eh. Tangis. Nabitin lang ako sa inom ma. Inom pa ako. Lubay-lubay ka nga. Parang tanga. Kawawa naman, mamas boy pala ito. So, tingnan natin yung comment. Mamas boy. Di nga ako nagkamali sa husga. Mamas boy pala. Mamas boy ka pala. Doon ka na lang sa Hoyo mag-content. Kasama mo si Dagol at Peryong. Kaya pala mamas boy, kaya pala ganyan. Ugali makahayop ang gago. Saan ka kaya kumukuha ng lakas ng loob at kapal na mukha na mag-content? Wag daw Wag daw kalimutang sumuporta sa kanyang channel eh. Del Alimeri TV.
So, ayun. Kawawa naman yung babaeng to, no? Si ate. Justice will prevail nga naman. Plastic. Sabi nga niya dito, ito yung kauna-unahang post niya nung na-discover niyang nang bababae itong si Del. O diba, hindi na siya pulis. Ewan ko lang kung marami kasi nagsasabi sa comment section na sasabihin lang daw nila na nasibak sa pwesto. Literally na nasibak siya sa pwesto niya. Pero nilipat lang siya ng destinasyon. So may trabaho pa rin. Diba? Meron kasing ganon, hindi naman talaga totally na wala na siyang trabaho bilang isang pulis. Kaya yan. Pero ganun pa man, itong asawa niya na si Madam Ira ay nabigyan ng hustisya afterwards na parati siyang sinasaktan. Many times na siyang sinasaktan ng asawa niya. So yun na nakakalungkot. Ito. Halimbawa ito ng isang bugok na pulis, humingi na ng tawad ang pulis na nakunan sa viral CCTV footage na nanakit sa kanyang asawa. Pero ayon kay National Police Commission Commissioner Ralph Calinisan, tuloy pa rin ang kaso laban sa naturang pulis na kakasuhan ng criminal administrative case. Hindi ho maaari ang isang naka-uniforme ay nambubugbog ng babae, gid ni Commissioner. Una nang sinabi ng NAPOLCOM na tututukan nito ang administrative aspect ng kaso habang hawakan naman ang Philippine National Police ang criminal aspect. Na walang katuloy ng kabuhayan. Kaway-kaway sa mga nagsasabi dahil unang nanakit ang babae, iba ang pagpapalaki sa inyo ng nanay nyo. Or mga nagpapalaki din kayo ng normal na sinaktan ng babae sa pamilya. Equal rights does not mean equal footing in the physics ng tao. Kaya nga mga palaro may men and women's division, di ba? Actually, medyo agree din ako sa comment ni Neoled. Kasi alam mo, kahit sabihin ng mga netizens na nauna yung babaeng manakit, sasaktan ka ba ng babae kung wala kang ginagawang kalokohan? Yan ang unang-unang tanong, di ba? Dapat alamin nyo muna yung konteksto, yung kabuuang pangyayari ng buhay ng mag-asawang ito. Kasi alam nyo, sa totoo lang, wag nating tignan yung perspective na nanakit kasi yung babae kaya gumanti lang yung lalaki. Mapangit kasi yun, napaka-toxic na mindset yun sa isang tao. Napaka-toxic. Kasi isipin mo, ibig sabihin pag sinaktan ka ng babae, literally, may karapatan ka na palang manakit ng babae. Ikaw naman ang unang gumawa ng kalokohan. And that's the reason why na uminit ang komosyon ng dalawa. Natural, kaya niya sinaktan ng kanyang asawa na si Del Alimeri. Yun nang dahil may nagawa siyang makatarantaduan habang nasa trabaho siya na hindi alam ng babae. Diba? Ang babae kasi marunong makaramdam yan. May instinct yan, mga kaplastic. Ika nga, mga kaplastic. So, magtungo naman po tayo sa pangalawang content na kung saan ay police pa rin ang involved sa katarantaduhan ng motorcycle rider na ng isang police din, mga kaplastic. At ito po ang kanyang ginawa. So panoorin natin yung video na ito. So yan.
Grabe oh. Inulak ba naman? So na out of balance yung tao. Gago no. Nasaan na yung original net? Wala na. Dinilit na po yung original video. So ito na lang. Tinulak, gago. Mabuti na lang walang kasunod na container truck. Eh paano kung may kasunod yan? Hindi nadurog pa yung tao. Diba? Ito ba yung matuturing nila na safe na raw ang Pilipinas as per John Vic Remulla ng DILG? Even kahit sa mga otoridad wala nang ka-safe eh. Wala ka nang safe. Hindi ka naligtas dito sa Pilipinas. Kahit ang mga kapulisan hindi mo na kayang pagkatiwalaan sa panahon ngayon. Tapos sasabihin ni John Vic na safe na raw ang Pilipinas. What the hell are you saying? Diba? Tapos ganito yung makikita mo sa social media. Na simple ka lang nagmamaneo ng motor tapos bigla ka itutulak ng pulis. Mismong pulis pa. Mabuti na lamang mayroon po siyang dashcam. Eh kung wala siyang dashcam, edi nagbuka pa siyang sinungaling mga kaplastik. Kawawa. Nakakaawa yung rider. Oh. Ang semplang na. Nagasgasan pa ng motor. Ano naman yung ginawa? Oh. Tinulak. Alam ko naplakahan to mga kaplastik eh. Wala nga lang yung original post kasi. Hindi ko tuloy maipakita. Buti na lamang may mga nagmalasakit na kapwa rider din mga kaplastik. Oh. Itinayo agad ang kanyang motor. Dismayado, no? So yan. Halatang safe naman talaga ang Pilipinas. At dahil dyan mga kaplastik, naglabas na naman ang Land Transportation Office sa kaugnay dito sa viral na nanulak na rider na pulis mismo. Muling nagbabala ang Land Transportation Office na naman bla 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 na motorista na maging pribadong individual man o alagad ng batas na nagpapakita ng irresponsable at napapanganib na asal sa lansangan matapos mag-viral ang isang insidente na nanulak ang isang rider. Batay sa kumakalat na viral video sa social media, makikitang habang minamaneo na sabing rider ay kanyang motorsiklo ay sapilitan nitong itinulak ang isa pang motorcycle rider dahilan upang mawalan nito ng balanse at tuluyang matumba sa kalsada. Dahil dito, agad na umaksyon ng LTO sa pamamagitan ng pag-issue ng show cause order sa laban sa nasabing rider upang papaliwanagan kung bakit niya o hindi siya dapat managot sa mga paglabag na kinabibilangan ng reckless driving, duty of the driver in the case of an accident, use of number plates, at improper person to operate a motor vehicle. Daming kaso agad.
Pinapadalo ang naturang rider sa pandinig na itinakda ng Intelligence and Investigation Division o IID ng LTO sa 18 May 2026 bandang alas 11 ng umaga sa LTO Central Office. Samantala agad ding inilagay sa alarm status ang motorsiklong sangkot sa insidente habang ang lisensya ng driver ay preventively suspended sa loob ng 90 days at kinakailangan isuko agad sa IID habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon kay LTO Chief na naman kay Boss Marcus Lacanilaw, walang puwang sa lansangan ng anumang uri ng kaarasan o panggigipit o pag-irresponsableng pagmamaneho kahit sino pa ang sangkot. Hindi exempted ang sino man sa batas. Ang mandato natin ay protektahan ng publiko at tiyaking ligtas ang ating mga kalsada para sa lahat. Yan, patuloy naming pinapahalalanan ng LTO ang publiko maging responsable, mahinaon at disiplinado sa pagmamaneho sa lahat ng oras. Tiniyak din ng ahensya na mananatili itong maigpit at pagpapatupad ng batas trapiko bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa reckless driving at iba pang pagnabag sa naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko. Diba? Upal yan eh. Hindi ko lang nakita yung plaka niya kasi nabura yung video. So yun, naglabas na po ng SCO ang LTO para sa taong ito at kasalukuyan na po. Kahapon yata o isang araw to na aresto. Ito po ang news update mga kaplastik. Ito. Pan natin. Wow. Binasaan na ng Miranda rights at naaresto na po yung lalaking sangkot dito. Isa na naman kupal na pulis ang nahuli. Diba? Arestado mga kaplastik. At dahil dyan, naglabas din ng rider safety advocates na si Bossita yata to, si Boss Bosita. Maraming salamat sa PM Eugene Anthony Aberin, Regional Director, National Capital Region Office of Police Office, NCRPO. Nabilis ma-action na pagtugon sa insidenteng kinasangkutan ng isang kawani ng Quezon City Police. Quezon City pala yung destino niya. Naaresto na po yung naturang suspect at pinapirma na siya. Deserve mga kaplastik. Dahil dyan mga kaplastik, at ito na po yung press con ni Commissioner Ralph Calinisan. Sir, may pagkakataong nairita ba kayo kaya yun ang isa sa nagtulak sa inyo para siya ay itulak yung kanyang motorsiklo? Hindi po, sir. Ay, hindi ko kayo napikon. Ba't tinulak mo? Hindi ka napikon. Sagot. Ayon sa kwento niya mga kaplastik, sabi niya ginit-git daw siya ng motorista at nakipag-unahan daw sa kanya. Yun ang sabi. Pero bakit naman aabot sa punto na kailangan mong itulak yung tao na alam mo sa sarili mo na pwedeng ikamatay ng tao yun? Ba't ngayon hindi ka mga tuwiran sa harap ni Boss Calinisan, mga kaplastik? Ngayon ilabas yung tunay na ikaw. Ilabas mo dyan. Bakit hindi mo sagutin? Ba't tinulak mo? Hindi ka napikon. Sagot. Anong dahilan mo? Ba't tinulak mo? Hindi ka napikon.
Wala ka pala. Commissioner, para lang ho mas malinaw, last na lang ho sa akin. Okay, sir, may pagkakataong Di ba? Sabi sa comment, puro pulis. Puro pulis na lang ngayon na magiging kriminal eh. Di ba? Kasasabi lang ni Boss John Vic, safe daw ang Pilipinas, pero ganito ang ginagawa. Di ba? Safe na safe. Sa sobrang safe, hindi mo na kayang magtiwala kahit sino. Even sa mga otoridad, even sa gobyerno. National man yan o local. Wala na talagang mapagkakatiwalaan. Dahil nakikita na natin kung gaano kagarapal ang mga tao sa gobyerno. Base sa dokumentary ni CJ Hero, talagang makikita mo talaga kung gaano ka demonyo pagdating sa paggamit ng pera. Sabi ni Yongdo Poblete, may lumalabas na video yung rider ang nag-provoke siguro dahil may camera siya. Hindi naman nag-cut yung rider, busy lang sa camera. Di ba? Ba't hindi niya makatwiran yun? He was proud when he pushed him. He should also remove his mask. That bastard. Hey, you stupid period. Sabi ni Ronald, tama po na hindi ko konsintihin ng iyong mga tao. Sana lang po, pakinggan rin natin ang kanilang side. Just to be fair. Diba? Panoorin niyo ang full video para maniwanagan kayo. Nasaan yung full video? Oo, kaya nga yung rider ang angas din, niyayabangan yung pulis. Yun ang mahirap. Kung papanorin nyo yung video, may kasalanan din po yung rider. Kasi nga base sa kwento, inunahan daw itong pulis. Siyempre, na-trigger yung pulis, natukso, nagalit, napikon. Hindi natin masasabi. Kasi walang full video. Panoorin nyo full video bago nating husgahan kasi malaki din ang pagkakamali ng rider. Medyo maangas kaya nararapat sa kanya. Nasaan yung link? Dami nagsasabi, panoorin ng full video. Wala akong full video nun eh. Kaya nag-research na ako, wala pa rin. Pero moral lesson nito sa mga kapulisan, mga kaplastic. Na huwag kailanman na di ko mo nasa posisyon kayo, nasa kapangyarihan kayo, ay may karapatan na po tayo na manakit ng kapwa. Even na tayo ay tinatarantado sa kalsada. Kung halimbawa man ay harap-harapan tayong ginagago ng mga kapwa motorista natin, bilang ikaw, pulis, ay alam mo yung protocol ng inyong yung mandato ng inyong mga tinatrabahuan. Sana i-review nyo muna ng masinsinan sa sarili ninyo kung tama ba na maghiganti ka. Pwede mo naman siyang parahin at the same time ipatikit mo sa kanya dun sa mga traffic enforcer o sa MMDA na may nilabag siya na ganito ganyan bla bla bla. Pero wag nyo naman siyang itutulak. Kasi what if kung halimbawa tinulak mo yung rider na yon, tapos may kasunod siyang malaking truck na humaharurot. Hindi lang siya na semplang, nadurog pa siya. Diba? Konsensya mo pa yan. Pag napatay pa ng ibang tao yan. So dalawa na kayong suspect. Ang suspect, yung motorista na pulis, tsaka yung nakasagasang walang kamalay-malay na truck. Diba? So magkakaroon pa ng complicated na situation. Yun ang hindi niya naisip. Kaya nga 'di ba meron kayong protocol na maximum intolerance. Bagay, papairalin nyo yung pagiging mahinaw ninyo na kahit tinatarantado kayo ng mga tao ay huwag nyong papatulan. Gawin ninyo sa tamang paraan. Ulihin ninyo sa tamang paraan at huwag ninyong gamitin ng pagiging parang hiniwalay mo yung karakter mo eh. Parang na-broke yung karakter mo as a police.
tas naging isa kang civilian bigla, na bigla mong tinulak yung tao. So mali nga naman. Kahit pa sabihin natin, panoorin natin yung full video nun, kahit sabihin mong inangasan siya ng rider na yun, gano'n naman talaga sa kalsada and that's the reason why kung bakit ayoko talaga magmotor Nga lang, nagbabike nga lang ako, ang dami nang naaangasan sa akin. Diba? Dumadaan lang naman din ako sa tamang kalsada. Tapos bigla kang aangasan ng ibang mga motorista dahil kasi parang nasasapawan sila sa daan. Ayaw nilang magbigay daan. Yan kasi ang nangyayari sa kalsada. Kupalan. Kaya dapat maximum intolerance. Yan ang tatandaan ninyo mga kapulisan. Huwag ninyong ipairal yung kapangyarihan ninyo gamitin sa maling paraan. Gawin ninyo, gamitin ito sa tamang paraan. Parahin nyo yung taong gumago sa'yo and then mag-usap kayo. Warningan nyo kapag nagmatigas, patikitan mo. I-report nyo agad sa LTO. Si ganito kasi yun, bla 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 bla. At least, naging proud pa sa'yo si Commissioner Ralph Kalinisan na hindi ka nagpadala sa emosyon. Diba? Sabi nga naman ng ika nga ng iba when emotions are high, intelligence is low. Totoo yun. Talaga pag pinairal mo yung emosyon mo, nagiging bobo ka sa sitwasyon. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video, the video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.